3 signs na bigay ni Diablo ang jowa mo. Oo, lagi na natin sinasabi yan. Bigay ni Lord ang jowa mo kapag. Pero syempre alam naman natin yan, di ba? Na lahat ng lalaki na perfect, boring. Kaya let's make it fun. Paano kung bigay ni Diablo ang jowa mo? Comedy edition. Number 1, pagkakita mo pa lang sa kanya 3.14 seconds, alam mo na, shit! The devil could not reach me, he sent me a boyfriend. Number 2, ang bait-bait ng mga ng boyfriend mo. Sobrang bait. Pero siya yung tipong magino, pero sobrang bastos. Yung tipong shit, halos criminal na. Yung mga pinagagagawa niya sa'yo. Hindi yung nananakit yung nagpapasarap. Number 3, yung alam na alam mong gagawa talaga siya ng masama para lang protektahan ka. Yung hindi na talaga legal kung minsan. Kung kaya kang protektahan ng lalaking ganyan, alam na alam mo na hindi lang talaga galing kay Lord yan. Nakisali rin, joint operation si Lucifer dyan. Ingat! Hi mga mahal ko! Alam ko hinihintay niyo ako magsalita about sa politika. Pero kahit yung sinusuportahan ko, naiintindihan niya na medyo peaceful pa ako ngayon. Kasi syempre, bago yung relationship ko, masayang-masaya ako. And yung tao na nasa buhay ko, he's not a public figure. Although he's a public servant. Pero yun nga, guys, kung gusto niyo naman malaman yung puso ko, kung ano yung gusto kong pag-usapan sa politika, makinig na lang muna kayo sa mommy ko. Makinig na lang muna kayo kay Pebbles Talaquera, 6 na. Pag nawala yan, 7 na. And so on and so forth. Basta lahat ng sasabihin ko, lahat ng expose, alam ni Mami Pebbles yan. Maganda ang mga topics niya ngayon. Maganda ang sinasabi niya dahil katotohanan lang yan. So yun lang guys, yun lang yung gusto kong malaman ninyo kasi marami sa inyo nagtatag sa akin at nagme-message sa akin kung ano yung opinion ko. Makinig kayo kay Pebbles Talaquera. Yun lang. The one thing I changed in this relationship is that I am so useless to my boyfriend. I am so useless that basically he proves his value to me. First time to that I'm not the one taking care of things. He is. First time to that I am not the one leading the relationship. He is. Siguro that's the difference when I am with a mature person. Nakapanibago kasi baby girl ako, hindi ako yung nanay. Baby girl ako na ako yung inaalagaan. Ako yung tinatanong if I'm okay. Ako yung sineserbisyohan in all aspects that matter. Yes, useless ako sa boyfriend ko. Hindi na ako marunong bumukas ng mga pinto na ako lang mag-isa. Hindi na ako marunong magbuhat ng mabibigat na bagay pag nandyan siya. Hindi na nga ako nagbabayad. Sabi ko nga sa iyo, di ba? Namimiss ko na wallet ko. Kahit bumili ng damit, be, napaka-random. Siya na din. So, ayun lang. Ang nakakapanibago na ako yung useless. Pero shit, ganito pala mahalin ng tama, no? So I've been seeing tamarindos all over my FYP. So I finally ordered this from Anya Candy Shop. So I ordered like mango enchiladas from them before. So this is the Sampaloc tamarindo from Anya. And since I couldn't wait for it to be delivered to Cebu, so I had them. Eat moderately, it says. Yeah. So I've been craving for it. I just wanted to taste it, like, and so I asked them to deliver it to me here at the hotel I'm staying at. So this is like the smallest packaging that they have. Oh my god, wait. So I finally got around to opening it. So ito yung lalagyan. Parang ang tamis. Parang ayoko siyang ilabas sa lalagyan kasi it's gonna be super, parang ayan. Para talaga manahimik na tong craving ko dito. So ayan. Ganito talaga kadami. Or ganito lang. It's sour. Okay. It's sour. I love it. Hindi siya ganun katamis. So I think the boy will like this.
Hasta misa. Okay, I'm good. That's it. If you want to order yours, you get some Anya candy shop. Okay, craving satisfied. It's good, but I wanted it to be sweeter. But at least nakatilaw na ko, hindi na ako tagaw. Mura to, ingat! Di ko talaga gets yung hindi mo ko gusto, kaya bawal akong maging masaya. Kahit di mo ko gusto, hindi bawal na maging masaya ako. Just because di mo ko gusto, hindi ibig sabihin na you control the good things happening to me. Because good things will keep happening to me because I focus on my life. And masustroke ka talaga because I will keep on winning in front of you. Kasi di ko naman maintindihan, di mo ko gusto, pero you're so obsessed with me. Di mo ko gusto, you wish bad things to happen to me. At nagagalit kapag di nangyayari yung mga gusto mong mangyari. Between us, sino kaya mas may problema? Di ba ikaw? Kasi kung ginamit mo lang ang oras mo na mag-focus sa buhay mo instead of sa akin, marirealize mo na mas masaya ang buhay pag nakafocus ka lang sa sarili mo. Hindi na ifo-focus mo yung oras mo praying for the downfall of others. Nasa soft era ako. Deserve ko rin maging masaya kahit hindi mo ko gusto. At masaya talaga ako at wala akong pakialam sa gusto mo. Yun lang. Ingat. Ang dami namang nag-react sa recent videos ko. Kalma lang tayo. Eto lang talaga ang masasabi ko. Hindi naman pala imposibleng makamit ng matangkad, gwapo, matalino, at mabait na lalaki na may provider mindset dito sa Pilipinas. Kaya tama lang talagang desisyon ko na hindi muna mag-move back sa AFAM. Hindi ko naman sinasabing never. Sinasabi ko lang, may natitira pa rin pala talagang matino. Hindi ko naman i-share yung prayer reveal kasi marami-raming novena rin yun. Marami-raming tinirik na kanila sa iba't ibang katedral dito sa Pilipinas. Iba't ibang birthday din na siya ang naging wish ko na hindi pa siya dumarating. Pero iba pala talaga yung feeling nung mamimit mo at alam mong, hala, ganito pala ang feeling no na nasa tamang tao ka. Yung tipong namimiss mo yung itsura ng wallet mo. Yung masinawakan mo yung kamay niya kesa sa Gcash mo. Yung tipong hindi mo hinihingi pero andyan na. Wala lang. Share ko lang. Masaya ako. Sana kayo rin. Ingat!